Ang pagkamatay ni Herodes Agripa I ay isang pangyayaring yumanig sa sinaunang mundo at patuloy na namamangha ang marami hanggang ngayon. Literal siyang kinain ng mga uod habang buhay pa. Ang insidenteng ito na itinala sa Biblia at sa mga makasaysayang tala mula sa panahong yon ay nagpapakita ng matinding kaparusahan sa labis na kayabangan. Isipin ang mga kwento ng mga taong ipinanganak sa malaking kayamanan at pribilehiyo. Isa si Herodes Agripa sa kanila. Ipinanganak noong 3 BK, siya ay apo ni Herodes ang Dakila, ang hari na nagtangkang ipapatay si sanggol na Jesus. Ang kanyang pamilya ay kabilang sa tinatawag na Romanong kliyenteng maharlika, kung saan namamahala sila, ngunit nananatiling sunod-sunuran sa Imperyong Romano. Lumaki si Agripa sa Roma at nakatanggap ng pinakamahusay na edukasyon, kasama ang mga elite ng lungsod. Kabilang ang magiging Emperador Claudius. Isipin ang isang batang lumalaki sa piling ng mga pinakamakapangyarihang tao ng kanyang panahon. Namukod tangi si Agripa sa kanyang husay sa politika, isang katangiang bihirang makita sa kanyang kapanahunan. May kakayahan siyang makuha ang tiwala ng parehong mga pinunong Romano at Hudyo, isang talento na bihira at kapaki-pakinabang. Para sa mga Romano, siya ay isang maaasahang kapanalig at mahusay na opisyal. Para sa mga Hudyo, pinalabas niyang siya ay isang tapat na tagasunod ng mga batas ni Moises, iginagalang ang kanilang mga tradisyon. Sa Jerusalem, naging popular siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagkaroon ang mga Hudyo ng isang pinunong, tila tunay na nagmamalasakit sa kanilang kultura. Aktibo siyang lumahok sa mga pagdiriwang sa templo, nagbigay ng malalaking donasyon at mahigpit na sumunod sa mga batas panrelihiyon. Dahil dito, napalapit siya sa parehong mga pinunong panrelihiyon at sa karaniwang mamamayan, lalong pinatatag ang kanyang kapangyarihan at impluensya. Ngunit dito nag-ugat ang matinding kabalintunaan ng kanyang kwento. Habang lumalawak ang kanyang kapangyarihan, lalong lumaki ang kanyang kayabangan. Ang labis na pagmamataas na ito ang nagbigay daan sa kanyang kapahamakan. Nagsimulang makita ni Agripa ang kanyang sarili hindi lang bilang isang hari, kundi halos isang Diyos. At ano ang aral na itinuturo ng Biblia tungkol dito? Nagbabala ito, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak, at ang mapagmataas na espiritu ay nauuna sa pagbagsak. Kawikaan 16:18. Ang kanyang paniniwala na kaya niyang pamahalaan ang buhay at kamatayan ay lumabo ang kanyang paghatol. Sa panahong ito, sinimulan niyang usigin ang mga tagasunod ni Jesus, hindi dahil sa paniniwala kundi bilang isang estratehikong hakbang sa politika. Napansin niyang ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay nagpapalakas ng kanyang posisyon sa mga makapangyarihang grupo, kaya't itinuloy niya ito ng walang pag-aalinlangan. Mabilis at kahanga-hanga ang pag-angat ni Agripa sa kapangyarihan sa buong Judea. Sa loob ng maikling panahon, nakapagtipon siya ng isang kahariang halos kasing lawak ng kay Herodes ang Dakila. Pinalakas niya ang Jerusalem, sinuportahan ang mga pampublikong palabas at pagdiriwang, at pinatatag ang kanyang reputasyon bilang isang mahalagang pinuno sa silangang Mediteraneo. Hindi ba't kamangha-mangha kung paano binabago ng kapangyarihan ang isang tao? Kung nagugustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman tungkol sa kasaysayan. Bukod pa rito, hindi gaanong alam ng marami ang kakayahan ni Agripa sa pagtatatag ng mahahalagang alyansa. Napalapit siya sa parehong mga emperador ng Roma at sa mga pinunong Hudyo, isang malaking tagumpay sa panahon ng matinding kaguluhan. Ngunit ang tagumpay na ito ay may kapalit na hindi nagtagal ay kanyang babayaran ng husto.
Ang kapangyarihan at tagumpay ay may kakaibang paraan ng pagbubunyag ng tunay na pagkatao ng isang tao. Para kay Herodes Agripa, ipinakita nito ang isang pinunong handang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang impluensya. Dito nagsimula ang isang madilim na panahon para sa unang iglesia sa Jerusalem. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang makita ni Agripa ang pagkakataong palakasin ang kanyang posisyon sa mga pinunong Hudyo sa pamamagitan ng pagsupil sa lumalagong pangkat ng mga tagasunod ni Jesus. Ayon sa Biblia sa Gawa 12:1, sinasabing sa panahong iyon, si Haring Herodes ay aktibong inuusig ang mga miyembro ng iglesia. Hindi personal ang kanyang dahilan. Ito ay ganap na estratehikong hakbang. Ang unang biktima ng pag-uusig na ito ay si Santiago, ang kapatid ni Juan. Si Santiago ay hindi lamang isa sa pinakamalalapit na apostol ni Jesus, kundi isa rin sa 3 saksi ng kanyang pagbabagong anyo. Iniutos ni Agripa na siya ay pugutan ng ulo, kaya't naging unang apostol na pinatay dahil sa pananampalataya. Ang kanyang pagpatay ay sinalubong ng kasiyahan ng mga lumalaban sa Kristyanismo. Isang reaksyong inaasahan at ninanais ni Agripa. Pinalakas ng pagsang-ayon ng mga pinunong Hudyo, lalo pang tinaasan ni Agripa ang kanyang mga layunin. Ang susunod niyang target ay si Pedro, ang kinikilalang pinuno ng komunidad ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Inaresto si Pedro sa panahon ng kapistahan ng tinapay na walang libadura, isang mahalagang bahagi ng kalendaryong panrelihiyon ng mga Hudyo. Siya ay binantayan ng mahigpit ng 16 na sundalo, hinati sa 4 na pangkat na may 3 sa bawat isa. Gayunman, sa gitna ng matinding panganib, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang taimtim na nananalangin ng iglesia para sa pagpapalaya ni Pedro, isang anghel ng Panginoon ang biglang nagpakita sa kanyang kulungan isang gabi. Ang mga tanikala ni Pedro ay kusang nalaglag at sa isang kahanga-hangang paraan siya ay nakalaya mula sa bilangguan. Nang malaman ni Agripa ang tungkol sa pagtakas, labis siyang nagalit at agad na ipinag-utos ang pagpatay sa mga bantay. Ipinapakita ng pangyayaring ito ang isang mahalagang aspeto ng banal na pakikialam. Bagamat pinahintulutan ng Diyos na si Santiago ay maging martir, namagitan naman siya upang mailigtas si Pedro sa isang himalang pagtakas. Ang mga gawaing ito ay bahagi ng mahiwagang plano ng Diyos. Mga plano na maaaring hindi palaging malinaw sa atin, ngunit may mas mataas na layunin. Gayunpaman, hindi natigil ang pag-uusig pagkatapos ng pangyayaring ito. Lalong pinatindi ni Agripa ang kanyang mga hakbang laban sa mga tagasunod ni Jesus sa buong Jerusalem. Maraming pamilya ang nagkawatak-watak, nasamsam ang kanilang mga ari-arian at maraming mananampalataya ang napilitang tumakas sa lungsod. Ngunit tulad ng matibay na diwa ng Kristyanismo, ang pag-uusig na ito ay lalong nagpalaganap ng pananampalataya. Habang nagkakalat ang mga mananampalataya, dala nila ang mensahe ng Ebanghelyo sa mga bagong lungsod at rehiyon. Nang hindi nila namamalayan na natutupad nila ang utos ni Jesus na ipalaganap ang mabuting balita sa malalayong lugar. Samantala, sa Jerusalem, hindi napansin ni Agripa na unti-unting sinisira ng kanyang sariling mga gawain ang kanyang posisyon. Habang lumalaki ang kanyang kayabangan at nagsisimula siyang ituring ang sarili bilang higit pa sa isang ordinaryong tao, nagbago rin ang pananaw ng publiko sa kanya. Ang lalaking dating hinahangaan sa kanyang talino sa politika at diplomasya ay nagsimulang humingi ng mga parangal na pang-Diyos. Hindi alintana ang maaring maging bunga nito. Ang kanyang labis na pagmamataas ay naging dahilan upang hindi niya makita ang mga papalapit na kahihinatnan.
Ang mga pangyayaring ito ay naghahanda sa isang dramatikong katapusan, isang aral tungkol sa panganib ng kapalaluan at ang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ang kwento ni Agripa ay isang matinding paalala sa panganib ng pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Gawa 5:39, kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mapipigil, baka kayo pa ang lumaban sa Diyos. Ang babalang ito ay malapit nang maging totoo sa buhay ni Agripa na magpapakita ng mapanganib na halaga ng kanyang mga ginawa. Sa Cesarea, magaganap ang isang mahalagang sandali sa buhay ni Herodes Agrippa I. Sa isang araw na tila pangkaraniwan, nagdesisyon siyang magdaos ng isang engranding pampublikong pagtitipon kasabay ng tumitinding tensyon sa pagitan niya at ng mga lungsod ng Tiro at Sidon. Ang mga lungsod na ito ay lubos na umaasa sa mga teritoryo ni Agrippa para sa kanilang supply ng pagkain. Bilang isang estratehikong hakbang, pinutol ni Agrippa ang kanilang ugnayan marahil dahil sa isang hindi malinaw na alitan na pinalala ng kanyang ego o kagustuhang magkaroon ng higit pang kontrol, bagamat hindi ito detalyadong binanggit sa Biblia. Sa kanilang matinding pangangailangan, ang mga kinatawan mula sa Tiro at Sidon ay lumapit kay Blasto, ang tagapagdala ng kopa ng hari at isang pinagkakatiwalaang tauhan sa pag-asang makapag-aayos ito ng pulong kay Agrippa. Ang kanilang mga lungsod ay nasa matinding panganib dahil wala silang akses sa mahahalagang supply, kaya't desperado silang makipagkasundo. Sinamantala ni Agrippa ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at nagplano ng isang maringal na pagpasok sa ikalawang araw ng pagdiriwang. Isinuot niya ang kanyang pinaka-ingranding kasuotan, panghari para sa okasyon. Ayon sa mga makasaysayang tala, kabilang na ang isinulat ni Josephus, nagsuot siya ng isang balabal na purong pilak na nagniningning ng tamaan ng liwanag ng araw sa umaga. Habang umaakyat siya upang magtalumpati, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Ang sinag ng araw ay tumama sa kanyang pilak na kasuotan. Nagliliwanag ito sa harapan ng lahat. Ang karamihan ay napuno ng paghanga at nagsigawan. Ito ang tinig ng isang Diyos, hindi ng isang tao. Ang mga papuring ito ay direktang nagpalakas ng kanyang kayabangan. Sa sandaling iyon, hinarap ni Agrippa ang isang mahalagang pagpili. Maaari niyang itanggi ang pagsamba at parangalan ng Diyos gaya ng nararapat sa isang pinunong Hudyo, lalo na't malinaw ang babala ng unang utos laban sa idolatriya. Gayunpaman, pinili niya ang kabaligtaran, tinanggap niya ang pagpupuri. Nilasap niya ang kasikatan, nagpakasasa sa pagdakila sa kanya na parabang siya ay tunay ngang isang Diyos. Dito na tuluyang naisulat ang kanyang kapalaran. Ayon sa Biblia, agad siyang tinamaan ng isang anghel ng Panginoon dahil hindi niya binigyang papuri ang Diyos. Ang sumunod na pangyayari ay lubhang nakakagulat, kaya't hindi lamang ito naitala sa mga banal na kasulatan, kundi pati sa mga makasaysayang aklat. Isinalaysay ni Josephus, isang kilalang historianong Hudyo, ang isang nakakapangilabot na detalye. Bigla siyang dumanas ng matinding sakit sa tiyan, napakasakit na kinailangang buhatin siya palabas ng ampityatro. Ang mga taong ilang sandali lang ang nakalipas ay tinatawag siyang isang Diyos, ngayon ay saksi sa kanyang matinding pagdurusa. Nakakagulat, ang kanyang paghihirap ay tumagal at naging labis na kahindik-hindik. Sa loob ng 5 araw, tiniis ni Agrippa ang hindi masukat na sakit habang unti-unting kinakain siya ng mga uod ng buhay pa. Ang lalaking nagpataas sa kanyang sarili bilang isang Diyos ay nagtamo ng isa sa mga pinakakahiyahiyang kamatayan sa kasaysayan. Ang pangyayaring ito sa Cesarea ay nagsisilbing isang matinding babala. Ang haring nag-usig sa mga Kristiyano at inisip na siya ay higit sa lahat. Sa huli ay bumagsak dahil sa kanyang labis na kayabangan.
Tulad ng sinasabi sa Aklat ng Kawikaan, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak at ang mapagmataas na espiritu ay nauuna sa pagbagsak. Ang kamatayan ni Herodes Agripa ay isang makapangyarihang aral tungkol sa panganib ng labis na pagmamataas, isang mahalagang sandali sa kasaysayan kung saan ang kayabangan ay nagdulot ng pagbagsak ng isang makapangyarihang pinuno. Isipin ang eksenang ito, ang hari na ilang saglit lamang ang nakalipas ay nagningning sa kanyang kasuotang pilak. Ngayon ay nakahandusay sa matinding paghihirap. Ang mga maharlikang manggagamot na itinuturing na pinakamahusay sa kanilang panahon ay lubos na nalito. Hinarap nila ang isang kondisyong hindi pa nila kailanman nakita. Tila may isang bagay na literal na lumalamon sa hari mula sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa mga sinaunang tala, ang sakit ni Agripa ay isang uri ng vermicular affliction, isang nakakapangilabot na infestasyon ng mga uod na nagsimulang kainin ang kanyang mga panloob na laman habang siya ay buhay pa. Ang amoy ay naging napakabahong, halos hindi makayanan ng mga nasa paligid niya. Kahit ang kanyang mga pinakatapat na lingkod ay nahirapang alagaan siya, napipilitang magpalit-palit dahil sa matinding alingasaw. Ang kakilakilabot na wakas na ito ay hindi natatangi sa kasaysayan ng Biblia. May mga iba pang nagtangkang ituring ang kanilang sarili na Diyos at nagdusa sa parehong paraan. Isipin si Haring Nabucodonosor na itinaas ang sarili ng higit sa kanyang dapat kalagyan at pinagdusahan ang buhay ng isang hayop sa loob ng 7 taon. Subalit, hindi tulad ni Agripa, si Nabucodonosor ay nakahanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisisi at kalaunan ay naibalik sa kanyang trono. Ang malinaw na pagkakaibang ito ay nagpapakita ng isang mahalagang aral, ang mapanganib na bunga ng kayabangan at ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba na magdulot ng kaligtasan. Ginamit ng mga manggagamot ng panahong iyon ang lahat ng kanilang nalalamang lunas. Naglagay sila ng mga pamahid, gumamit ng mga halamang gamot at nagsagawa ng mga ritual ng pagpapagaling, ngunit wala ni isa ang nagkaroon ng bisa. Tila may isang makapangyarihang puwersa na nagpapakita na walang kapangyarihang makalupa ang makakabago sa itinakdang kahihinatnan. Ang pagkamatay ni Agripa ay itinadhanang maging isang babala sa sinumang makaririnig ng kanyang kwento. Sa lungsod, mabilis na nagbago ang damdamin ng mga tao. Ang mga kamakailan lamang ay nagpahayag sa kanya bilang isang Diyos ay ngayoy bulong-bulungan na kung paano ang Diyos na ito ay unti-unting nilalamon ng mga uod. Ang kabalintunaan ay hindi maikakaila tulad ng sinasabi sa awit 75. 5. Ang Diyos ang hukom, ibinabagsak niya ang isa at itinataas ang iba. Ang mga Kristiyanong nagtiis sa kanyang pag-uusig ay nakita ang pangyayaring ito bilang isang pagpapakita ng makalangit na katarungan, hindi isang simpleng paghihiganti. Nagbigay ito ng isang mahalagang aral sa unang iglesia. Hindi kailangang ipagtanggol ng tao ang dangal ng Diyos, sapagkat kaya niyang ipakita ito sa kanyang sarili. Napakatindi ng paghihirap na dinanas ni Agripa, kaya't ang kanyang mga sigaw ng sakit ay umalingaw-ngaw sa mga bulwagan ng palasyo, dahilan upang lumayo maging ang kanyang sariling mga anak. Ang taong minsang itinuring ang sarili bilang isang hindi matitinag na Diyos ay ngayoy isang nilalang na kahit ang kanyang pinakamahigpit na kaaway ay naawa sa kanyang kalagayan. Sa kanyang huling sandali, ayon sa mga tala ng kasaysayan, natanto ni Agripa ang bigat ng kanyang pagkakamali. Marahil ay naalala niya ang mga salita ng propetang Isayas. Ang lahat ng laman ay parang damo at ang lahat ng kagandahan nito ay parang bulaklak sa parang. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, impluensya at tagumpay, bigla itong naging walang halaga. Ipinakita nito kung gaano kabilis mabago ang kapalaran ng isang tao dahil lamang sa isang saglit ng kayabangan.
Manatili kayong nakatutok habang mas sinisiyasat natin ang misteryosong karamdaman na pumatay kay Haring Herodes Agripa Perheso. Pagsapit ng ikalimang araw, umabot na sa sukdulan ang kanyang paghihirap. Ang mga uod ay dumami ng husto at patuloy na nilalamon ang kanyang katawan mula sa loob. Sa wakas, natigil ang kanyang matinding pighati nang huminto ang tibok ng kanyang puso. Si Herodes Agripa I, na minsang itinanghal bilang isang Diyos, ay namatay sa lubos na kahihiyan, isang makasaysayang sandali sa kasaysayan ng unang iglesia. Ang pinunong ito na kinikilala sa pagsisimula ng isa sa pinakamalulupit na pag-uusig laban sa mga Kristiyano ay nagkaroon ng isang katapusan na hindi lamang hindi inaasahan kundi lubos ding malupit. Gaya ng babala sa Galatia 6:7, huwag kayong palinlang, ang Diyos ay hindi maaaring pagtawanan, anuman ang inihahasik ng isang tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sakit na dumapo kay Herodes Agripa ay tinawag sa kasaysayan bilang sakit ng uod. Ayon sa mga makabagong historiador at mga dalubhasa sa medisina, maaaring ito ay isang malubhang kaso ng intestinal parasitosis na maaaring lumala dahil sa iba pang komplikasyon sa kalusugan. Batay sa mga tala ni Josephus, kabilang sa mga sintomas nito ang matinding sakit sa tiyan, hindi matitiis na amoy at ang nakapangingilabot na tanawin ng mga uod na gumagalaw sa kanyang katawan. Ang muling paglitaw ng kondisyong ito sa kasaysayan, lalo na sa mga malupit na pinuno o sa mga nagtangkang ituring ang kanilang sarili bilang Diyos, ay nagdadagdag ng misteryo sa kanyang kwento. Inilalahad ito mismo ng Biblia sa Gawa 12:23. Agad siyang sinaktan ng anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Siya ay kinain ng mga uod at namatay. Isang makapangyarihang aral sa Biblia tungkol sa banal na paghuhukom na naghihintay sa mga nagpapakataas na parang Diyos. Ang trahedyang sinapit ni Herodes Agripa ay isang matinding paalala sa panganib ng kayabangan, gaya ng sinasabi sa Kawikaan 16:18. Ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak, at ang mapagmataas na espiritu ay nauuna sa pagbagsak. Ang kanyang kwento ay isa sa pinakamatingkad na halimbawa sa bagong tipan ng matinding kahihinatnan ng labis na kayabangan. Ipinapakita ng salaysay na ito ang prinsipyo ng Biblia na habang nilalabanan ng Diyos ang mapagmataas, ibinibigay niya ang kanyang biyaya sa mapagpakumbaba. Habang inuusig ni Agripa ang iglesia at tinatanggap ang pagsamba bilang isang Diyos, inihahanda na ng Diyos ang isang paghuhukom na magiging babala sa lahat ng darating na henerasyon. Hindi natatangi ang kaso ni Agripa sa kasulatan. Isa pang tanyag na halimbawa ay si Nabucodonosor sa Daniel 4 na inisip din ang sarili bilang isang Diyos ngunit nabigyan ng pagkakataong magsisi matapos niyang maranasan ang buhay bilang isang hayop sa loob ng 7 taon. Gayon din, isinalaysay sa lumang tipan ang kwento ni Paraon sa Exodo na nagpumilit sa kanyang kayabangan hanggang sa kanyang ganap na pagkawasak. Si Haring Uzias, ayon sa 2 Kronika 26, ay nagdusa ng ketong dahil sa kanyang panghihimasok sa mga tungkulin ng mga pari, dala ng kanyang kayabangan. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng isang di nagbabagong katotohanan na binibigyang diin sa Santiago 4:6. Ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang pagkamatay ni Agripa sa makatuwid ay hindi lamang isang aral sa kasaysayan, kundi isang moral na babala rin na nagbababala sa atin tungkol sa panganib ng kayabangan at pagmamataas. Hanggang ngayon, patuloy na nagbibigay babala ang kwento ni Herodes Agripa. Bagaman maaaring hindi natin madalas makasalamuha ang mga taong tahasang nagpapahayag ng kanilang sarili bilang Diyos,
Ang panganib ng kayabangan ay nananatili, madalas itong lumilitaw sa hindi lantad na paraan sa social media, sa trabaho at maging sa ating personal na relasyon. Ang tukso ng pagpapakataas sa sarili ay isang patuloy na hamon. Subalit, ipinakita ni Jesus ang isang alternatibong daan sa Mateo 23. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Itinuturo ng aral na ito na yakapin natin ang pagpapakumbaba sa ating pang-araw-araw na buhay, na kinikilala na ang lahat ng ating tagumpay at talento ay mga kaloob mula sa Diyos. Ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang tanda ng karunungan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay inanyayahan na tularan ang kanyang halimbawa. Sa kabila ng kanyang pagka-Diyos, pinili ni Jesus na mamuhay ng may pagpapakumbaba, tinanggap ang tungkulin ng isang alipin, gaya ng inilarawan sa Filipos 2:7. Ang matinding pagbagsak ni Herodes Agripa P. ay nagpapatunay ng isang dinagbabagong katotohanan at nagiiwan ng isang aral na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang tala ng kasaysayan. Ito ay isang matingkad na pagpapakita ng tugon ng Diyos sa kayabangan ng tao, tulad ng sinasabi sa unang Pedro 5:5. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kapag binisita natin ang mga guho ng Cesarea kung saan naganap ang huling sandali ni Agripa, naaalala natin kung paano ang kanyang makapangyarihang paghahari ay nauwi sa isang kahindik-hindik na katapusan. Ang mismong ampitheatro kung saan siya nagbigay ng kanyang huling talumpati ay nananatili tahimik na saksi sa kanyang pagbagsak. Dito nagtatapos ang kahangahangang kwentong ito. Kung ang video na ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon upang manatiling updated. Ibahagi ang video na ito upang ipalaganap ang hindi kapanipaniwalang kwentong ito sa mas maraming tao. Samahan ninyo ako sa susunod na episode para sa higit pang nakapagpapaliwanag na mga kwentong biblikal. Tandaan, ang buhay ni Herodes Agripa ay nagpapaalala sa atin na sa huli, ang lahat ng kaluwalhatian ay nararapat lamang sa Diyos.